Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon, di ba? Ayan. Salamat po sa ating praise and worship team, no? Na lagi po tayong pinangungunahan na salubungin ang ating Panginoon at mag-celebrate ng ating worship this Sunday, this morning. Amen? So, bago po tayo magsimula, no, may itatanong lang po ako sa inyong lahat. Ayan. Hindi naman po to graded recitation, no? Yung hindi makasagot, tatayo sa kanto. Hindi naman po. So, tanong ko lang po, kapag narinig niyo po yung salitang generous, ayan, ano po yung unang pumapasok sa isip niyo? Yung salitang generous. Ayan. Manager? Ano pa bang masasabi niyo sa generous? Mapagbigay? Di ba po? Bongacious. Ayan, di ba? Bongacious. Sabi nga po ni Pastora Gina, no, nakaraan, no, ito raw yung unang panahon, sila raw yung mga royal blood. Yan, yung mga wealthy people, mga pamilyang sagrado. Ayan, oy. Hello, kaway-kaway dyan, ng mga nanonood ng series. Kasama po tayo dyan. Ayan. Sila po yung mga nakakaangat, no, mga ano yun, nakatira sa mga alte syudad, yan. Yung unang pumapasok sa isip natin, di ba? Pag sinabi pong generous. Now, paano naman po yung di ba? Yung mga generous, pag nagbigay, galante nga, di ba? So, sobra-sobra pag nagbigay sila. Parang, sige lang, parang gano'n, di ba? Now, paano naman po yung mga konti or kulang na nag-share o nagbibigay? Generous po ba yun? Tingnan. Yes daw. Sige po. Now, paano naman po yung sakto lang? Pag nagbigay sakto, walang kulang, walang sobra. Generous po ba yun? Pag halimbawa, yung anak humingi ng galing sa school, gutom na gutom, humingi sa nanay ng pera. Nay, pahiring yung pera, 20, pangbili ng merienda. Binigay nung nanay, 20. Hanap ka ng korneto. Ayan. 20, sakto. Walang labis, walang kulang. So, generous po ba yon yung nanay? Pwede. Sige po. So, yung mga katanungan po na yon, no, babalikan natin mamaya. Ayan. Babalikan po natin mamaya habang nagdi-discuss po tayo sa ating topic today. Tingnan po natin kung ano nga po ba ang tunay na generous na sinasabi. Okay po? So, ngayon nga po, di ba? This morning po, we will continue in our series, A Generous Life. Ayan. Ito po yung buhay na mapagbigay. Ayan nga po, di ba? Yung generous. Sabi rin, generosity is a way of life that involves giving and sharing with others without expecting any in return. Sabi nga, hindi lang ito tungkol sa pera, di ba mga kapatid? O sa kayamanan. It also involves our time, talents, and even our life, di ba po? Paglaan ng ating buhay na naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Giving and sharing with compassion and with love to others. Yung galing po sa puso. Ayan. Na may kagalakan, with joy, di ba? Kasi baka nga galing sa puso, masama naman ang loob. So yun po sinasabi rito. Last 2 Sundays nga po, na-discuss po sa atin yung principle of generosity, di ba? Naunawaan po natin na God owns everything. Sa Kanya po lahat. Siya po ang may-ari ng lahat dito. Nakikita natin o hindi man natin nakikita. Ang Diyos po ang may-ari ng lahat. Sa Kanya po nagmula ang lahat. Siya po ang nag-create ng lahat. Even our life nga po, di ba? Siya po ang nagbigay nito. Kaya ang kasaganahan ng ating buhay ay galing lahat sa Diyos. Amen? At kapag siya ang nasa ating buhay, madali po para sa ating maging mapagbigay. Amen po? Amen. Amen. At last Sunday nga po, no, shinare naman po sa atin ni Pastor Akat, no, yung about practical stewardship of gift. Yeah. Kasi di ba syempre lahat po ng gift dito, ipinagkatiwala lang naman sa atin. Lahat po ng bagay dito, pinagkatiwala lang sa atin ng ating Ama na nasa langit. So tayo po, sabi nga sa shinare ni Pastora, manager lang tayo. Di ba? Pamamahalaan natin lahat ng pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Everything that we have belongs to God. Sabi nga, we are the managers and God is the
owner. So siya po ang nagmamay-ari ng lahat. At ang role lang po natin dito is how to handle it right. Nang tama. Kasi pwede namang hawakan mo ng hindi tama, di ba? Kung paano natin to i-manage ng tama. Dahil hindi po ito sa atin. Pinagkatiwala lang po ng ating Diyos sa ating to. Kaya we have to manage it, di ba? We have to handle it properly. Stewardship nga, di ba? We are the servant and He is the master. So this time po, we will talk about the pattern of generosity. Ayan, thank you po sa magandang slide. Ni Kuya Pau. Ayan, the pattern of generosity. Basahin nga po natin. Amen. We have to reflect God's generosity in our life. We have to reflect His heart. Kung gaano po kabuti at ka-generous ang ating Ama. Kailangan po yun makita sa atin. Sa pamumuhay natin araw-araw. By being generous to others. Maging generous po tayo sa ating kapwa. Nararapat na makita po sa ating buhay yung puso ng ating Diyos. Remember po, no? Our God is a giving God. Sabi nga po, di ba, John 3:16, di ba, ang paborito natin lahat. For God so loved the world that He gave His only Son, Jesus. So if you have a generous God, we have to be generous also, di ba po? Amen po? Parang ayaw niyong sumang-ayon doon. Di ba? Kasi meron tayong amang nasa langit na very generous eh. Sabi nga niya, kung tayong mga Kristiyano nabubuhay, na dapat a Christ-likeness. And even Jesus is a generous God, di ba? Binigay niya yan po yung buhay niya para sa atin, para sa kaligtasan natin. So, meron tayong Diyos na generous. So, dapat po tayo maging generous din. Amen? So, tandaan po yung question kanina. So, ngayon po basahin ko po sa inyo ang ating passage for today. No? Ito po ay buhat sa 2 Corinthians chapter 9, verse 16 to 15. So, sundan nyo na lang po. Medyo mahaba-haba siya. So, remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. For God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written, they have freely scattered their gift to the poor, their righteousness endures forever. Verse 10, Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed, and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion, as true as your generosity will result in thanksgiving to God. This service that you perform is not only supplying the needs of the Lord's people, but is also overflowing in many expressions of thanks to God. Verse 13, Because of the service by which you have proved yourselves, others will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ, and for your generosity in sharing with them and with everyone else. And in their prayers for you, their hearts will go out to you because of the surpassing grace God has given you. Thanks be to God for His indescribable gift. May the Lord bless the reading of His word. Let us all pray. Lord God, maraming salamat, Lord, for this morning, and we ask for your presence, Panginoon, sa this room na ito, Lord. Buksan po ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon, upang ma-receive po kung ano man ang mensahe mo po para sa amin, Lord God. We ask for your Holy Spirit to guide us, to understand your words, O Lord God, and we ask na wala pong distraction na maganap in Jesus' name. Maraming salamat, and we leave everything to you, O Lord God, and we ask to override my preparation, Panginoon. We ask this in the mighty name of Jesus.
Amen and amen. So ito nga pong passage natin, ito po yung sinulat ni Apostle Paul sa mga tiga-Korinto nung habang siya po ay nakakulong. Malalim na pagkabahala po, nagwo-worry si Pablo sa kanyang nararamdaman. Sapagkat hindi lang po niya na gustong nakikita na nagbibigay ang mga Korinto. Mas higit pa doon yung gusto niyang mangyari. Mas higit po na makita ni Pablo ang pagbabago sa kanilang puso. Hindi lang po basta magbibigay. Ang gusto niya ay mabago ang kanilang puso habang sila ay nagbibigay. Gusto po ni Pablo na matutunan ng mga taga-Korinto ang principle of generosity. Ayaw naman niyang iutos sa mga ito, di ba? Ayaw po niyang sabihan na isa-isa niyang utusan na maging bukas palad sa kanilang kapwa. Sabi nga, dahil kung ang isang tao ay inutusan mo lang para maging generous, ibig sabihin talagang hindi siya generous. Hindi siya mapagbigay na tao. Generosity comes from the heart. Not from command. Hindi po ito inuutos na sinasabi lang ng ibang tao na maging generous ka. It comes from the heart. Kaya na instead na iutos pa niya sa mga tiga-Korinto kung ano ang kailangan para magbigay para maging generous ng mga Kristiyanong ito. Binigay niyang halimbawa ay yung pagiging bukas palad ng mga taga-Macedonia. Sabi rito, sinabi ni Pablo na kahit dumadanas po itong mga taga-Macedonia ng matinding kahirapan at sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin silang nagbibigay. Very generous pa rin po, bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbibigay. Hindi lang po sa kanilang abot ng kakayanan nila, di ba? Kundi mas higit pa, mas sobra pa. Hindi lang sakto, sobra. At ang mga ito ay nakikiusap pa. Sabi nila na nakikiusap pa na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. Amazing po, di ba? Sana all, tiga Macedonia tayo. Hindi po tiga Maceda lang. At masigit na binigyan dito po ng diin ni Pablo sa mga taga-Korinto, ang halimbawang pinakita ni Kristo ang kanyang pagiging mapagbigay. Naalang-alang sa atin ay naging mahirap si Kristo upang tayo ay yumaman sa Kanya. Iniwan po ni Kristo, iniwan ni Jesus ang kayamanan at kaluwalhatian sa langit, sa Kanyang kaharian, upang naparito siya sa lupa at kusang loob na ibinigay ang Kanyang buhay upang bigyan po tayo ng panibagong buhay. Kaya ang ating pinamalaking motivation po para sa masaya at bukas palad na pagbibigay ay dapat nakalulugod po sa Panginoon. It reflects His generosity and His gift of salvation for us. Kaya po dito sa ating passage, nagpatuloy po sa panawagan si Pablo sa paghihikayat na maging bukas palad ang mga taga-Korinto. At pagtuturo po sa lahat ng Kristiyano, even tayo po. Kasama po tayo dito. Ang mahalagang prinsipyo po o yung principle tungkol sa pagiging bukas palad. Makikita natin dito sa kasulatan na ito na ang ilang paraan po upang matularan natin ang pagiging bukas palad ng ating Diyos. So number 1 po, give generously. Ayan. Basahin po natin, give generously. Sinabi po dito sa verse 6, sinabi po rito, whoever sows sparingly will also reap sparingly. And whoever sows generously will also reap generously. Sa Tagalog, basahin po natin para may mas impact. Sabi rito, ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Ayan, di po kulang, hindi sakto. Nihalin tulad po ni Pablo,
ito pong passage sa farming o sa anumang klase po ng pagtatanim, di ba? Para po ilarawan ang katotohanan pagdating sa generous giving. Napakasimple po, di ba? Kapag konti yung seeds na tinanim mo, konti lang aanihin mo. Huwag kang umasa na aani ka ng sangkatutak. 3 seeds lang tinanim mo, 100 ang ina-expect mong tutubo at aanihin mo. Hindi po, kapatid. Siyempre, konti lang tutubo at konti lang din ang aanihin mo. Simple lang po, di ba? Pero kung marami kang itinanim na seeds, marami din pong aanihin. Tama po? Amen. Amen. Parang tahimik pa rin. Sige po, tingnan natin. Kung minsan kasi po, di ba? Sa buhay natin, kahit ako po minsan din, nag-i-expect po tayo ng maraming harvest eh. Nag-i-expect tayo ng sobra. Hindi naman tayo nagtatanim ng marami. Konti lang tinanim natin. For example nga po, di ba, sa trabaho, pagbigayan na ng sweldo, magugulit, bakit ito lang kinita ko? Sabi nung tao, ng mama, no? Kulang na kulang sa gastusin ng pamilya ko to. Ang dami ko ng Judith, tsaka si Jonah, nandyan lahat. Mabenta pa rin, ha? Di ba? Kulang na kulang to. Tapos sabihin ng boss, teka, ilang araw ka lang ba pumasok sa isang linggo? 3 araw lang. Tapos yung 3 araw, yung puro late ka pa. Ang dami pong late. Maaga ka pang nagta-time out. Panay dasal mo sa Diyos na sana ma-increasean ka ng sweldo. Panay petics mo naman sa trabaho. Parang may age lang, di ba? As if doing something. May hawak kang papel, may hawak na papel, props. Paikot-ikot sa lahat ng table. Oh, ikot na naman sa kabilang table. Oh, mare, cheese max, di ba? Tapos umaasa ka ng increase sa sweldo, di ba? Kaya naman tayo kay Lord. Hindi mo ginagawa yung trabaho mo with excellence. Kaya huwag kang mag-expect ng increase. Panay-pray mo sa mataas na grades sa school na makuha mo yung mataas na score or grade sa class card. Tama, hindi ka naman nag-aaral ng mabuti. Pag may exam ka, hindi ka nagre-review. Panay social media. Kapatid, if you want increase in your harvest, increase ka din dun sa sowing. Mag-level up ka, kapatid. Dapat excited tayo pag nagtatanim tayo, no? Dapat excited tayo na pagdating ng future, aani tayo ng marami. So ano yung principle? Kailangan magtanim tayo ng marami. 'Di ba? Kasi hindi tayo aani ng marami, hindi ka makaka-harvest ng limpak-limpak kung 3 seeds lang yung tinanim mo. Kaya dapat the principle, magtanim ng marami para umani ng marami. Amen? Ang sabi nga po sa Proverbs 3, verse 9 to 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops. Then your barns will be filled to overflowing, and your vats will brim over with new wine. Sabi rito, parangalan daw po natin ng Diyos sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong pinakamainam na ani, siya ay iyong hahandugan. Kasi sabi nga dito, yung first fruit, ibig sabihin po yung first class, di ba? Yung pinakamaganda, pinakamaayos, at hindi po yung tira-tira. Hindi po yung barya-barya. At sa gayon, ang kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inuman na hindi nga matutuyuan. Palaging siksig, liglig, at nag-uumapaw, at never siyang mauubusan. Amen? Basahin po natin sinabi sa Luke 6, verse 38. Ayan, Tagalog po para mas maintindihan natin, para may mas ma-impact. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig, at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginamit nyo sa iba, ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Kung ano yung sukat na binigay mo sa kapwa mo, yun din ang sukat na matatanggap mo. 1 inch, binigay mo, 1 inch din, marireceive mo. 1 foot yung binigay mo, 1 foot din yung mababalik sa'yo.
Kaya mga kapatid, huwag nating tipirin ang ating pagbibigay o pag-share ng ating mga gift or yung ating, kung ano yung biyayang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Let us give generously. Remember the principle, the more you give, the more you receive. Amen. Then sabi, number 2, give willingly. Yan. Sabi dito, sa Corinthians, do sa verse 7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion. Ayan, post muna po tayo doon. Mamaya na po yung for God so love a cheerful giver. Sabi dito, ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Diba? Purposeful giving involves a deliberate decision with genuine openness of heart. Pagbibigay ng bukal sa ating puso. At hindi po tayo napipilitan. Paalala ko lang po, diba, doon po sa sinabi ni Pastor Akat na, remember po doon sa last Sunday, diba, sinabi niya, marami nagkakamali dito sa verse nito eh. Diba? Yung pag-unawa po dito sa verse nito, yung pagkakaintindi. Marami pong nahuhulog, sabi nga ni Pastor Akat. Pinag-uusapan po dito ay yung parte ng meron ka. Yung offering beyond tithes. Yung extra po, yung extra o yung sobra na meron ka. It's beyond your tithes. Para kay Lord po yung tithes natin. Diba? Yung or ikapo. At hindi po applicable sa tithes yung sinasabi rito na pag yung bukal ba, yung bukal sa iyong puso. Diba? Okay, ito na lang barya kasi ito naman sabi naman dun sa scripture kung ano yung bukal sa puso mo. Di ba? Hindi po kapatid. Pag sinasabi pong tithes, ikapo nga po di ba? Ikapo. Ibig sabihin 10% period. No question at all kay Lord yun. Diba? Amen po? Amen po? 10% kay Lord yun. Hindi natin pwedeng galawin yun. Sa ating Creator yun. And we have to obey that. Aside it's a way to honor God, it's also about being obedient to our God. Amen? So balik po tayo, no? Ang sinasabi po dito ni Pablo, ito po yung pagbibigay ng walang lungkot o walang panghihinayang na feelings. Diba? O yung sinasabing mabigat sa ating kalooban. Reluctantly contrast to joyful giving. Whatever you give should not be motivated by any negative feelings. Walang halong, parang pag nagbigay ka, parang wala. No negative feelings. Kailangan masaya ka. Excited ka nga di ba? Kasi wow, magtatanim ako. Bukas aani ako ng marami. Amen? Amen. Di ba? Hindi po kapatid na pag sinabing konti lang, masakit. Dapat happy po tayo. Di ba? Happy po tayo mag-share. Amen? Reluctantly, no, hindi pwedeng reluctant. Contrast po yun sa joyful giving. Whatever you give should not be motivated by any negative feelings. Isa pa, sa ating bukas palad na pagbibigay o yung generous, hindi po kailangan ipinipilit pa ng ibang tao sa'yo. Uy, brother, maghulog ka naman dyan. Laki ng kita mo Di ba? Uy, sister, laki ng 13-month pay po. Nakita ko Di ba? Hindi po kapatid. God doesn't want to give out of guilt or pressure. Hindi po welcome sa Diyos yun, di ba? Hindi po ito isang command. Sabi ko nga, it comes from the heart. Galing po sa puso natin to. Nang may galak. Hindi po yung sabi ni Mrs. Oy, laki na sweldo mo. Nakita ko daming overtime. Sabi mo sa akin, 1 linggo, puro overtime ka. Lagi kang late umuwi. Sabi ni Mrs., dapat malaki tithes mo. Di ba? Amen? Sabi sa Deuteronomy 15 verse 10, give generously to them and do so without a grudging heart. Then because of this, the Lord your God will bless you in all your work and in everything you put your hand to. Everything po lahat. Lahat po ng aspeto ng ating buhay, hindi lang po sa pinansyal. Even our
talent, our time, our relationship sa family, or sa ibang tao. In everything po sinabi ng Panginoon. Bukas palad kayong magbigay ng hindi masama sa kalooban at pagpapalain kayo ng Diyos sa lahat ng inyong gagawin. Paul teaches us that there are two ways to fail at giving. If you generously but not joyfully, you've given the wrong way. If you're joyful but not generous, you failed. God wants us to give at the intersection of generosity and joy. Magkasama po yan. Tandem yan. Generous and joy. Cheerful. He wants your generosity and He wants your joy. God wants you to be cheerful and He wants you to be obedient. Amen? Diba, alam niyo po yung story ni Zacchaeus, di ba po, yung tax collector na hindi pinagpala ng height. Di ba po, yun, umakyat pa siya sa puno para lang makita si Jesus. Sabi niya po dun sa Luke 19 verse 8, But Zacchaeus stood up and said to the Lord, Look, Lord, here and now I give half of my possessions to the poor. And if I have cheated anybody out of anything, I will pay back 4 times the amount. Generous, di ba? The outcome of Jesus' visit was with Zacchaeus repented and believed in Jesus. Naniwala po siya sa Panginoon. Nandun po yung trust niya. To show that his repentance was genuine, Zacchaeus repaid with generous interest. Those who had cheated and gave freely even to those he had not cheated. At sana'y magbigay sa atin ng motivation to give willingly. At sabi nga po dun sa Proverbs 11, verse 24 to 26, sabi rito, One person gives freely, yet gains even more. Another withholds unduly, but comes to poverty. A generous person will prosper. Whoever refreshes others will be refreshed. People curse the one who hoards gain. They pray God's blessing on the ones who is willing to sell. Then number 3, give cheerfully. Yan nga po sinasabi natin kanina, na kailangan, totoo, galing sa puso, kailangan din with cheerfully. Pagbibigay na may kagalakan sa puso. Magkasama po yun, di ba? Sabi mo, magkatandem, generous and cheerful. Di ba? Sobra, at masaya. May kagalakan sa puso. Ang pagbibigay na may kagalakan ay dapat na isang paraan ng pamumuhay para sa isang Kristiyano. Nakakaunawa sa biyaya ng Diyos. It should be a lifestyle nga po of every Christian. Kapag tayo ay nagbibigay ng bukas palad at may kusang loob, tinitiyak sa atin ng Diyos na babantayan niya tayo at ipagkakaloob sa atin ng ating pangangailangan. Sabi po dito sa 2 Corinthians 9, ayan, sa 8, verse 12, For if the willingness is there, the gift is acceptable according to what one has, not according to what one does not have. Kung may willingness kayong magbigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong kaloob ayon sa kung anong meron ka at hindi ayon sa wala ka. Hindi hingin sa atin ng Panginoon yung wala sa atin. God does not expect of us what we do not have. Kung anong meron tayo, yun lang ina-expect sa atin ng ating Panginoon. At kailangan natin tandaan na hindi lamang ang ating kayamanan ang masayang ibabalik natin sa Diyos. Gaya nga po na sinabi ni Haring David, lahat ng mayroon tayo ay mula sa Diyos. Hindi lang po financial, lahat po ng bagay. Sabi nga po dun sa unang pagtuturo natin, lahat pag-aari ng Panginoon. Wala po tayong pag-aari dito. We are all managers lang po. Ang sabi po sa 1 Chronicle, chapter 29, verse 14, But who am I and who are my people that we should be able to give as generously as this?
Everything comes from you, and we have given you only what comes from your hand. And this includes our talents, our time as well, di ba? Our time indeed belongs to God. And any gift we have are also from Him. Ang ating pong panahon ay sa Diyos. Sa Kanya po nanggaling to. At anumang kaloob na mayroon tayo ay mula rin po sa Kanya. Sabi nga po dun sa 1 Peter 4 verse 10, each of you should use whatever gift you have received to serve others as faithful stewards of God's grace in its various forms. God loves a cheerful giver, mga kapatid. In Romans 12 verse 8, sabi rito, if it is to encourage, then give encouragement. If it is giving, then give generously. If it is to lead, do it diligently. If it is to show mercy, do it cheerfully. Diba? So number 4, sabi rito, give sacrificially. Dito po sa verse 2 Corinthians, sa 2 Corinthians 8, verse 1 to 5, sabi rito. Sa Tagalog po uli. Mga kapatid, nababasa niyo po ba? Okay naman. Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang pinakikitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbibigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. Alam ko ito sapagkat mahigpit nilang ipinakiusap sa amin na sila'y bigyan ng pagkakataong makatulong sa mga kapatid na nangangailangan. At higit pa sa inaasahan namin. Ibinigay nila ang kanilang sarili, una sa Panginoon at pagkatapos ay sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Dito po sa sulat na ginawa nga po ni Pablo, shinare niya sa mga taga-Korinto ang ginagawa nitong mga taga-Macedonia, kung gaano po sila ka-generous, kung gaano po kaluwag sa kalooban nilang tumulong at magbigay. Ang kanilang pagbibigay ng tulong sa mga katulad din nilang mananampalataya, doon po sa mga taga-Jerusalem. Kahit dumadanas po sila ng sobrang kahirapan po, di ba? Sa kabila ng kanilang paghihikaw, sabi rito, masayang-masaya pa rin sila at bukas palad pa rin silang nagbibigay. They didn't have much, but they gave what they could. Kung ano yung kaya nila, ibibigay nila. Kahit kulang, magbibigay pa rin sila. Sa katunayan, nagbibigay sila ng higit sa kanilang makakaya. Mas sobra pa nga, di ba? Hindi po sakto. Hindi kulang. They gave sacrificially. Ito ay hindi bilang tugon sa anumang paggigipit mula kay Pablo o kanino man. Wala po sa kanila nag-uutos. Buong-buo silang nagsusumamo para sa privilege na makibahagi sa paglilingkod, sa pagtulong sa kanilang kapwang mananampalataya. At sa kanilang ginagawa ay punong-puno po sila ng kagalakan. Kapatid, if you want to transform your giving from a burden to a blessing, una sa lahat, dapat kang magbigay ng sakripisyo sa mga pangangailangan ng iba. Serve others. Unahin po natin ang ating kapwa. Unahin mo ang kapwa bago ang sarili mo. Di ba nga, ang objective natin ay mag-reflect sa atin ang pamumuhay, ay mag-reflect sa ating pamumuhay, sa ating buhay, ang pagiging mapagbigay ng ating Panginoon. Sabi rito sa Acts 20 verse 35, in everything I did, I showed you that by this kind of hard work, you must help the weak, remembering the words the Lord Jesus Himself said, it is more blessed to give than to receive. Yan. Paborito po ni Muhammad Ali. Kilala niyo pa ba yun? si Pacquiao na lang yata kilala niyo, no? Hindi si Ali, hindi na. Sabi rito, it is more blessed to give than to receive. Sabi nga po sa amin dalawa nung mag-asawa ni Sister Vanch, ang lagi namin sinasabi namin,
tinuturo din namin sa mga anak namin na it's better to, tayo yung mas maganda yung tayo yung tumutulong kesa tayo yung tinutulungan. Diba? Mas maganda tayo yun. Kasi kapag ikaw yung tinutulungan, baka ikaw yung lubog sa problema. Mahirap yun. So mas maganda tayo na yung tumulong. Though darating naman po syempre yung time na mangangailangan tayo, di ba? Lahat po tayo, darating naman dun. So, maluwag din po yung pagtulong ng iba sa inyo. Kapag kayo nangailangan, nandyan din po ang mga tutulong sa inyo. Amen? Ang sakripisyong pagbibigay ng kanilang financial ay nagbunga ng pag-aalay ng kanilang buhay at katawan sa Diyos bilang isang living sacrifice. Binigay po muna ng mga taga-Macedonia tutunan po nila yung principle of giving. Dahil ang Panginoon po ay nasa kanilang buhay. Kung ano po yung ang tinuturo sa kanila ni Pablo, pinamumuhay po nila. Kaya po sabi nga, pag ang Panginoon, pag ang Diyos ay nasa atin, madali po para sa atin na magbigay. Kasi po siya yung mananalaytay sa'yo. Sabi nga, we have a generous God. Kaya pag siya po ang nasa buhay natin, madali po tayo maging generous sa lahat ng bagay. Maraming bagay po na mga pagkakataon ang mga hadlang po sa ating generous giving. Pero meron po ako dalawa lang na ni-ready. Sabi nga, number 1, heart hindrance. Kung ang ating mga puso at buhay ay hindi natin isinuko sa Diyos bilang isang living sacrifice, ang ating giving ay palaging struggle sa ating kalooban. But when our life is surrendered to God, then our money comes along with it. Sabi po dito sa Romans 12, verse 1-2, therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Isa pong hindrance, no, yung humahad lang sa ating generous giving, yung bukas palad nating pagbibigay, yung love hindrance. If we love the world and the things in this world, then our love for God is superficial. Sabi po dun sa 1 John 2, verse 15-16, do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love for the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life comes not from the Father, but from the world. Tandaan po natin mga kapatid, sacrificial giving is beyond our means. Kung ang iyong pagbibigay sa Panginoon ay hindi nakakasakit o hindi nag-aalis sa iyo sa comfort zone, hindi ito pagsasakripisyo. Kung nandun lang, okay ka lang. Hindi yan pagsasacrifice. Kung ngayong pagbibigay, hindi ka nai-stretch at walang challenge sa iyong pananampalataya, malamang hindi ito sacrifice. Ang ating faith ay para pong muscle. Kung hindi mo po ito dadalhin sa gym para i-exercise, para i-flex, huwag kang mag-expect na mabubuhat mo yung mga bagay na mabibigat. If you're unwilling to take the risk of stretching your faith, then your spiritual growth will be stagnant. And eventually, it will gone. Kung hindi po tayo na-stretch, yung buhay natin, yung ating pamumuhay, hindi po tayo lalago. Kung nandun ka lagi sa comfort zone mo, huwag kang mag-expect ng increase. Kailangan po, nandun yung pagbibigay, pagsasacrifice. Kung kailangan mo mag-share sa church mo, kung kailangan mong tumulong sa kapwa mo, instead na ipangsasamgyupsal mo, bigay mo na lang doon sa member mo na estudyante na nahihirapan sa pag-enroll. Di ba? Yung gagamitin mo na pangnood ng sine o pangbayad mo monthly sa Netflix tsaka sa social media.
Yung pang-load mo, ibigay mo na lang doon sa kapatid mo na walang baon. Tiis-tiis. Yun ang sakripisyo, kapatid. Now, kung alam na natin yung pattern ng generosity, may ilan po rito yung benefits, di ba po? Siyempre, nandun ang benefits. Sabi nga, if no pain, no gain. After ng wow. Di ba? God blesses generous giver. Ayan. Mga generous dyan. Ayan. Pinagpapala ng Panginoon. Sabi rito sa 2 Corinthians 9, 8-11, and God is able to bless you abundantly, so that in all things, at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written, they have freely scattered their gifts to the poor, their righteousness endures forever. Sa verse 10, now he who supplies seeds to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be enriched in every way so that you can be generous on every occasion. Paulit-ulit po na sinasabi sa Biblia na saganang pinagpala ng Diyos ang mga mapagmahal na nagbibigay. In particular, magagawa ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay sumagana sa iyo. May kakayahan ng Diyos na ibigay sa iyo ang lahat ng uri ng biyaya. Kayang tugunan ng Diyos ang lahat ng ating pangangailangan. Personal niya tayong i-connect na kaya nating magbigay sa lahat, as lalo na sa ating mga kapatid na nangangailangan. Sinabi dun sa verse 10, Sinabi dun sa verse 10 to 11 na God will give you what you need so that you can continue to be generous. God gives generous people more so that they can keep giving more. God gives generous churches more so they can continue be more. Amen? Di ba napaka magandang lang po siya, diba? Ang tawag dito? Cycle. Si Lord po yung magbibigay ng supply upang ikaw naman ay magbigay ng blessing sa ibang tao. Gagamitin ka niya para maging channel of blessing sa ibang tao. He will provide you everything kung anong kailangan mo para ikaw din makapag-bless ng ikapwa mo. Tapos yung na-bless mo, siya rin matututunan mag-bless sa iba. At matututunan din niya magpasalamat sa Panginoon. Upang ikaw naman ay makapagbigay ng blessing sa ibang tao, then ang Panginoon po ang magbibigay sa atin ng kakayanan para lumago. Para lumago pa po tayo, para masigit po tayong sumagana sa ating kabutihang loob, sa ating kapwa. Give more and then get more so that you can keep giving more and experience even more blessings. God will give you what you need to continue to be generous. The number 2, God will use your gift to bless others. Sabi rin sa verse 12 to 14, this service that you perform is not only supplying the needs of the Lord's people, but it is also overflowing in many expressions of thanks to God. Because of the service by which you have proved yourselves, others will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ, and for your generosity in sharing with them and with everyone else. And in their prayers for you, their hearts will go out to you because of the surpassing grace God has given to you. When you bless others with generosity, it produces thanksgiving and worship of God's. Sinasabi po dito na pasasaganahin tayo ng Diyos sa lahat ng bagay upang mas marami pa po tayong matulungan. Sa gayon lalong dadami ang magpapasalamat sa Kanya dahil sa iyong pagiging bukas palad sa iyong kapwa. Domino effect po, di ba? Pag nag-bless ka ng ibang tao, siya rin magbe-bless ng ibang tao. Ikaw nagpapasalamat sa Panginoon dahil He supplies everything, di ba? So magpapasalamat tayo. So lahat nyo na-bless, magpapasalamat din po sa Panginoon. Domino effect siya. Lahat po magpapasalamat na magbibigay papuri sa ating Diyos. Amen?
At ang paglilingkod ninyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makatutugon po sa kanilang pangailangan, kundi magiging dahilan po ito ng pag-uumapaw na pagpapasalamat sa ating Panginoon. Yun po kasi ang purpose ni Lord sa mga blessing na ating tinatanggap. Para masigit po tayo makapagbigay ng blessing sa ibang tao, sa mga nakakarami at sa mga higit na dumarami din ang mga tao. Dumadami rin po ang mga taong nagpapasalamat sa Kanya. Yun po ang ating response sa Kanyang purpose, na maging channel po tayo ng blessing. Hayaan po natin gamitin tayo ng Diyos ang ating pagiging generous at makapagbigay ng marami pang pagpapala sa ibang tao. At sinasabi din dito upang ito ang maging dahilan para sa pag-uumapaw na pagpapasalamat ng maraming Kristiyano sa Diyos. And it will glorify Him. That's the ultimate purpose of our God. Amen? Kaya may pagkakataon po na ang reason kung bakit po tayo binebless ng Panginoon. Dahil yun po ang purpose niya, makatulong din tayo to share our blessing. Nagamitin po niya tayo bilang channel of blessing. Ito po ay pinagkaloob sa atin ng Diyos upang gamitin para maging bukas po, palad po tayo sa ating kapwa. But doon po sa verse 13, no, sinabi ito, nagpapatunay ang inyong, dito po nakikita yung ating maturity, na tapat po tayong sumusunod sa salita ng Panginoon. At ito po ay patuloy nating kailangang ipamuhay. Dahil sa paglilingkod kung saan napatunayan natin ang ating sarili, pupurihin ng iba ang Diyos dahil sa pagsunod, nakaakibat ng iyong pagtanggap ng Ebanghelyo ni Kristo. At sa inyong kabutihang loob sa pagbabahagi nito sa mga nangangailangan. And in verse 14, sinabi rito, it will bring you closer to others. The picture is that a Christian will give to other, Christian in financial need, and those who receive the grace will give thanks to God, glorify God, and long and pray for those who showed such generosity. Kaya wag po nating babaliwalain ang kasulatan na ito. Kailangan po nating i-reflect sa buhay natin ang pagiging generous po ng ating Diyos Ama. Kung gusto mong patuloy na mabigyan ng blessing, patuloy ka ring magbigay ng blessing sa kapwa mo. Then sinabi po ni Apostle ni Pablo, dun sa huli, sa verse 15, sabi niya, thanks be to God for His indescribable gift. Maaring tinutukoy po dito ni Pablo yung maluwalhating larawan ng mga Kristiyanong nagbibigay para tulungan ng ibang mananampalataya. Marahil ay pinupuri po ng Diyos para sa kanyang gawaing tulungang magbigay ang mga Kristiyano. Ngunit ang pinagbabatayan ng kalooban na iyon ay isang mas dakilang regalo, ang kaloob ng isang mapagbigay na tagapagligtas na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Ito ay sa ating si Kristo Jesus. Apostle Paul doesn't end with our generosity. He ends with the generosity of Jesus. His generosity transforms us so that we become a generous people. As God's children, we are called to be the light of the world. Maging ilaw po tayo ng mundo. When we trust God and honor Him by generously giving our time, treasure, talent, we are truly letting our light shine before men. And our goodness will reflect radiantly on our Father in heaven. So kapatid, balikan po natin yung tinanong ko sa inyo kanina. Kung pagbibigay po ba ng sakto o kulang ay pagpapakita ng generosity. The answers is your choice, kapatid. Kayo na lang po sumagot. Kung sa tingin mo ang Diyos ay madamot, kung gayon ikaw ay magiging madamot. Kung sa tingin mo yung Diyos ay mapagbigay, ikaw rin ang magiging mapagbigay. This had been the essence of this message. Ito pong passage na to. We are encouraged to be generous and desire to be givers because God
loves a cheerful leader, a cheerful giver. God will give us all sufficiency and will reap bountifully so we can continue to be generous and to do good works. God is thanked and glorified when we are generous. We are displaying the heart of the gospel when we are generous. Mga kapatid, let us be generous toward one another because we see our generous God who gave Himself for us. Amen?